So eto guys, no, update lang ulit dito sa ginagawa nating PVC air gun receiver na bolt action. So eto na yung natatapos natin. Tapos na natin tong trigger at yung hammer nya. Meron na din yan valve. So subukan natin if working na ba yung kanyang trigger. Yan siya, no. So hindi ko pa to nasusubukan kung working ba talaga yung ginawa kong hair trigger. So ito yung paggawa ko ng trigger guys, no. Yan siya. Hindi kasi, so tinanggal ko muna to eh. Hindi kasi matatanggal yung hammer pag nakadikit pa to dito, pag nakalagay pa. So tinanggal ko muna, no. So lock lang natin yung end cap ng hammer natin. So yan siya guys, no. Lagay lang natin to. So maraming nagsasabi na baka daw mapudpud, baka daw madaling mapudpud tong PVC natin na trigger. So sa experience ko naman guys, no, dun sa una kong project or trigger din yung trigger nun. So hindi naman siya madaling mapudpud guys, no. Kasi PVC lang din yung nagiging contact niya. Pag kasi nilagyan ko to ng metal yung isang part nito tapos PVC lang yung nandito, eh talaga mapupudpud po yun. Pero kung puro lang naman PVC to guys, katulad nito, yan, hindi naman siya mapupudpud. Kasi ito lang yaman yung may pinakamabigat na contact at hindi rin naman siya mapupudpud. Yung dito naman guys is hindi naman to madaling mapudpud, no. Kasi humaharang lang naman to, no, dito sa ating hammer. At pag kinlik naman natin, automatic naman siyang sasara. So hindi to mapupudpud. Dito lang talaga yung baka mapudpud. Pero pag nilagyan lang naman yan ng oil or kahit anong pampadulas, eh hindi po yan madaling mapudpud, no. Ito lang yung may mabigat na contact at matibay po yan, no. Yung PVC, pinatungan ko pa yan ng super glue kaya matibay siya. So ito guys, subukan lang natin. So titibayan ko pa to, na ito lang kasi yung side na nakadikit dito kasi itong takip niya is dito fixed kasi pag nagka problema din. So yun siya guys, itong screw na to guys is yung adjustan ng kung gaano mo kagusto na malambot yung pagpitik, no. So yan siya guys, no. Pag ilagay mo dyan is napaka lambot niya na lang, no. Yan. So yung iba ayaw din naman ng ganun kalambot pero safe pa rin naman yun guys, no. Kahit malambot siya is hindi yan pipitik dito, no. Kahit anong tulak mo dito guys, no, hindi yan mapipitik unless pitik mo dito sa kanyang trigger. So yan siya guys, no. Ito guys, subukan na lang natin, no. So yan siya guys, working naman. Yun, working naman. Yan siya guys, no. So yung mga spring pala nito guys is nakalubog, no. Meron niyang butas yung spring dyan at saka doon, pati na rin dito para hindi siya makalas, no. Nakalubog yan. So 1 inch lang to guys, no, yung laki ng trigger natin. Yan guys, na 1 inch lang. At saka yung haba naman is nasa 3 inches mahigit. So maliit lang to guys, no. Pinag-iisipan ko pa kung anong ilalagay kong stock, kung tactical design ba o kahoy. Pero baka kahoy lang dito guys, no. Maganda kasi pag kahoy, premium na premium yung tindig niya. So lagyan na natin ng takip, na. Yung takip pala nito guys is nilalak lang din naman ng screw. Apat na screw lang naman to, dito at saka dito. Pero habang
nagte-testing pa lang tayo, dalawang screw lang muna, no? So medyo matigas pa siya, no? Pero pag nalagyan na ng oil, okay guys, yan, hindi gaanong lumalagatik yung kanyang trigger, no? Hindi katulad ng iba nating unit na lumalagatik talaga pag kinasa. Yan, okay na, lumalagatik na. Yun, ito naman yung itsura niya dito sa kabila, no? Pag kinasa, lagay ng bala, magnetic na yan guys, na kaya pag kahit hinulog mo lang dyan is hindi na siya malalaglag. Yun, so okay na guys, no? Isap niya ikasa na, napaka smooth lang ikasa. Yun, yan guys, na matibay ito guys, try nyo. Pero hindi lang talaga to advisable na ganito yung gawin ng mga beginner pa lang. Pag ginawa nito guys, kailangan meron na kayong experience kasi mahirap to. Yun siya guys, na o if interesado ka naman na gawin to is may konting advice na lang din ako, no? So buksan muna natin, no? So pag gumawa pala kayo nito guys, dapat meron siyang gap dito, yung naglalak sa hammer at ng trigger natin, merong gap. Kaya 2mm guys na gap, kasi pag kinasa nyo yan, if saktong sakto lang talaga siya dito yung lock nyo, ay gagasgas yan tulad nyo, no? Yan, tumatama siya. Pero pag nilagyan nyo ng gap katulad nito, yan na, hindi siya tumatama. At itong likod lang talaga yung tatamahaan niya. Natutulak naman para mag-lock ito dito. So yan guys, no? Wala siyang pudpud. Hindi siya napupudpud. Pag PVC to PVC lang kasi yung contact is matibay talaga siya. Pero pag merong metal, lalo na pag hindi smooth yung surface niya, talagang mapupudpud yun. Magsisilbing liha lang. Magsisilbing liha dito sa PVC na material. So yan siya guys, na ito naman guys, kahit i-adjust natin sa pinaka-max yan. Yan, naka-max na yan guys. Yan, oh, kumakapit pa din. Pero hindi na siya gaano malalim pag pinitik. Yan, parang wala nang effort pag pinitik na. Pero safe pa rin naman yan guys. Yan, sobrang smooth na lang ipitik. Hindi na makaka-apekto pag may tina-target kayo. Minsan kasi guys, pag matigas yung trigger mo is nakaka-apekto din sa tina-target mo. Lalo na pag malayo yung target mo is makaka-apekto din talaga yung tigas ng trigger. Pag masyadong matigas, merong chance na pupunta sa kaliwa o sa kanan, depende sa pwersa na ginamit mo. Mas maganda talaga pag soft touch lang. Yan, adjust lang natin. Maganda din talaga pag merong adjustan yung trigger nyo, no? Yun, okay na yun. So yun lang guys, no? Ito pa lang yung natatapos ko na. So lagyan na lang natin dito ng oil if sakali, para masiguradong hindi talaga mapupudpud na. Yun siya guys, sobrang snappy, lalo na pag spring yung ginamit nyo. Yan, napaka-snappy niyan, ha? So napaka-straight din ng pagkakalagay na ito.
Yung gagamitin ko ditong barrel is yung 6mm diameter din. 6mm diameter at 16mm. 16mm yung outside diameter niya. Katulad lang din nito. Yan. Nasa 700mm yung haba niya. Yan ah. Saktong-sakto lang yan sa butas pag meron ng o-ring. Meron pang space para sa o-ring. Tapos lalagyan ko naman dito ng lock sa tangke niya at sa barrel na din. Ito yung laki ng PVC kong ginagamit sa tangke. Sa mga nagtatanong, nasa 63mm yung outside diameter niya. At nasa 5 yan, nasa 5.7mm naman yung kanyang inside diameter niya. So ganyan kalaking 304 na stainless steel yung gagamitin ko ditong tangke. So bakal na tangke yung gagamitin ko dito. Kasi ilalagay ko to ng 300 PSI max. So yan yung offset niya guys, no. Nasa 1 cm yata yung offset niya sa barrel. So ganyan siya kalaki. Pag nasa 6. Yan. So 1 cm na offset lang yung sa barrel niya. So magiging ganyan yung forma niya. So yan guys, no, metal epoxy yung ginamit ko dito na part. Hindi, so tingnan nyo kung gaano siya ka-smooth. Ganun lang yung play ng trigger niya, no? Hindi siya masyadong malalim. Lalagyan ko pa to ng parang pa letter C. Yung saktong-sakto lang yung daliri na. So yan guys, no? Hindi siya madaling masira. So kung gusto mo naman na hindi naman gaanong malambot pag kinasay, adjust mo na lang. Kung parang feel mo hindi safe, adjust mo na lang. Yan, medyo malalim na. Pero para sa akin kasi guys, is mas maganda talaga yung soft touch lang. Lalo na pag personal mo naman yung gamit, yung hindi mo pinapahiram sa iba. So yun lang guys, na